Kaya kasing-kasing ni President Duterte tinuod nga pagtabang para sa katauhan. Pero dili na nato piliyon ang kadtong mga mangga o mga balimbing. Kay karon nakita nato kabalo man sila nga dihado sila ang ilang gibuhat karon. Gipapilit na po nila ang dagway ni Tatay Digong kauban sa ilahang dagway. Nasuko ang uban, wala kagabai. Sige kag panaon anak tapos karon gitapan ng imong naong sa iya. Grabe gyud nimo ka mangga. Baga pa sa espiritu ang imong dagway. Oy, Pilipino, ato yung pilion ang tinuod nga magserbisyo para kanatong ordinaryo na Pilipino. Tama ba mga higala? Okay. Sabisan walay ulaban sa kuadri, atong ipasundayang diri sa bansalan nga tingog ta sa mga Duterte. Tingog ta sa mga Duterte! 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 Okay. In fairness na lang po, no? Para sa uban mga kaigalaan na nag-ilong-ilong lang po sila pero Duterte supporters yun sila. Diba? Namang giuban. Mulang mustorya na lang gani, murag hum-hum na lang. Labi na pag na dito sa dapit sa munisipyo, murag hum-hum na lang din ang imong madunggan. Ngunit tinuod bitaw sa reality sa Pilipinas, dapat dili ingon anak, no? Tama ba mga kaigalaan? Dapat dili ingon anak, no? Dapat dun ka walay mupugong sa ato nga ba? Diba nakita ninyo first time sa history, limang ka naghatag sila kung kanang ordinance na ang tanan nga nagtrabaho karon mga government workers, dili daw pwedeng mag-apil-apil sa gobyerno. Ay, di daw pwedeng mag-apil-apil ano yung mga politiko karon, kailangan daw non-partisan. Karon lang din nahitabo sa Pilipinas, nagipugna ng atong katungod. Ngamutingog. Tama ba mga higala? Dili na pwede nga gusto nilang galungan ang atong mga ilong. Na maningog ta. Mudagko na lang na itong kasing-kasing sa atong mga sentimento. Pero sige lang. Napay paglaom ang nasod Pilipinas. Kisa'y nagpo nga napay paglaom ang nasod Pilipinas. Kita nga mga ordinaryo nga Pilipino, ang tinuod nga gahom naa sa ato ang mga kamot. Kung giunsa ang unsay gibuhat nila kay Tatay Digong, ano si Tatay Digong, ningon siya, dili pa mubalos kay ang atong balusan pag-abot na sa eleksyon. Dito na mubalos. Padaudon nato ang Team Duterte! Padaudon nato silang tanan. Ayaw mo dito sa mga artista. Chito, shout out. Maliban na lang kay Philip Salvador. Ha? Kay grabe yun na, kaloyan. Pero katong ko ba mga artista? Ay sus. Napay boksingero dito. Ay sus. Wala ko nag-mention ang pangalan na. Tama na ng ulog-ulogan ka. Ulog-ulogan lang ka. Nabudol diya ka kanan. Diba? Nabudol ka. Unang grabe ang atong mahay mga kaigalaan. Tama ba mga kaigalaan? Karon, ay nabudol ta. Pura karon may 12, dili ta magpabudol. Kaya kung mabudol ta, luoy si BP Inday Sara Duterte. Luoy. Gusto mo protektahan ni BP Sara? Gamuito nato ang atong gahong
Gipo na to ang King Duterte. Kaya nga no, sulti na lang ko sa inyo ahead of time. Ngayon, yung star witness nila, Kay kung mudaog ang kadaghanan sa kabila, ang mahitabo, kasuhan nila, i-impeach nila si VP Sara, ang mahitabo, ilang kasuhan o perpetual disqualification si VP Sara. Kung sa ibon pasabot, ang perpetual disqualification, ang words na perpetual, hangtod sa hangtod, disqualify na si VP. Dili na siya kadagan isip pa nga kandidato sa Pilipinas. Maunay gusto nilang buhaton. alam niyo sa totoo, ulong na sila. Karon kabalo na mo. Kasi ulit ng Diba? Munang gusto nilang dali-dalion ngay impeach samtang wala pa na drink kuning na pulong kabok. Kay pagmuling ko galing pulong kabok. Muling pensa galing kay VP Sara Duterte. Muling pensa galing sa tuwa katawhang Pilipino. Labi na yun si Pastor Kibuloy. hindi po ayaw Si Pastor, suod kayo sila nga amigo ni President Duterte. Pinakasuod para maoy gihina o gorgon. Later on, masabitan ninyo na. Kay ang naitabo sa KOGC o kay Pastor Kibuloy, nahitabo kay Tatay Digo. Na I will explain na ninyo later on. Okay ba mo, anak, mga kaigalaan? Okay ba mo? Okay. So karon, naatay tanawin pag-usap, no? Kay niingon naman ko nga inuod ba yun na silang amigo? Si Tatay Digong ug si President Duterte? Yes. Atong tanawin ni audio-visual presentation ang tunay na magkaibigan. Dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kanyang matibay na kakampi, spiritual na tagapayo at tapat na kaibigan. Magkasangga, walang iwanan. Parehong pilit na pinagbabagsak ng mga kurang at sakim sa kapangyarihan. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, presahang dinala sa banyagang bansa. Iligal na ikiulong. Niyurakan ang kanyang mga karapatan at ipinahiya sa buong sanlibutan. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, 16 na araw na kinugkog ng mga armadong puwersang walang paggalang sa batas ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, Davao City upang siya'y payutuin. Dalawang leader, tapat na magkaibigan. Biktima ng maduming laro ng politika sa Pilipinas. Iisang mukha ng pang-aapi, parehong pattern, parehong taktika. Mga gawa-gawang kaso, brutal na paggamit ng puwersa. Lahat ng yan ay upang patahimikin sila. Noon pa man, bago mangyari ang mga walang katarungan ito, sinubok na ng panahon ang kanilang samahan. Mula pa noong unang bahagi ng 1980s, si Duterte noon ay isang piskal at si Pastor Kibuloy noon ay nagsisimula pa lamang ng kanyang ministeryo sa isang maliit na kapilya sa Davao City ay may isang pangarap. Isang bansang malayo sa korupsyon, droga at insureksyong komunista.
Media Network International ang naging pinakamalakas nilang sandata. Ang tanging network na walang takot na naglalantad ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay maraming kaaway. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa kayo dito yung praktisa niyo, kailan? Noong 2023, binalaan na ni Vice Presidente Sara Duterte si Pastor Kibuloy. Tatargetin ang SMNI. Isusunod na babagsakin si Pastor Apollo C. Kibuloy at ang kanyang simbahan gamit ang mga gawa-gawang kaso. Bibili ng mga miyembro, babayaran para maging false witnesses. Ikukulong ang kanyang ama sa International Court sa The Hague, Netherlands. At pagkatapos, siya naman ang isusunod. Bakit ganoon na lang ang obsesyon ng administrasyon ito upang babagsakin si Pastor Kibuloy? Dahil sa kanyang ipinaglalaban. Si Pastor Kibuloy ay hindi lamang spiritual na leader ng KOJC na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Siya rin ang nagtatag ng Jose Maria College Foundation Incorporated na nagbibigay ng libreng edukasyon sa maraming kabataan. Noon pa man, siya tumutulong ng walang hinihintay na kapalit sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa mga kabataan. Sa mga biktima ng sakuna at kalamidad, mga katutubo, at sa pangangalaga sa inang kalikasan. Siya ang puwersa sa likod ng SMNI, ang tanging network na lumalaban sa korupsyon, droga, terorismo at hindi nababayaran ng kahit anumang suhod. Siya ang pinakamalakas sa kakampi at tapat na kaibigan ni Duterte kung kaya't siya ang unang ginipit. Isa-isa, nabubuo ang mga piraso ng plano ng mga kaaway. Natanggal ang lahat ng balaki upang hadlangan ang pagbabalik ng isang Duterte. Binubusala ang maraming karapatan, ngunit hindi na bulag ang taong bayan. Naitulungan sina Tatay Digong at Pastor Kibuloy, ngunit hindi matatahimik ang katotohanan. Mas lalo nilang sinusubukang papansagin ang mga Duterte. Mas lalo silang lumalakas kasama ang sambayanan. Protektahan natin ang huling depensa, si Vice President Sara Duterte. Ang halalang ito ay hindi lang tungkol sa pagpili ng mga kandidato. Ito'y patungkol sa pagpili sa pagitan ng paglaban o pagsuko. Bumoto ng matalino. Ako ang ginahangyo sa ninyo. Butuhin niyo sila kay mga tao ni karon. O niya, ang akong hangyo na personal para sa akong ama. Bumoto para sa mga may tapang na lumaban at totoong malasakit sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Tapat na kaibigan. Boses ng mga inaapi. Yung eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote PDP lang na. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 53 sa balota. Mga kailangan supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para handa at mulambok ang ato ang lason. Pastor is a reservoir. Reservoir ng maraming alam sa pastor is very keen servant. Very good. He will be an asset. I am announcing his support. As I will campaign for him all throughout. Okay, mga higala! Pastor Kibuloy!
Pwede ba nato itaas ang atong mga placards? O ipakita nato mga higala ang atong tibuok suporta sa